Si Diwata nga po ay pumasok na po siya sa mundo ng politika dahil siya po ang 4th nominee ngayon ng Vendors Party List. Ang Star for All Seasons babalik na po ulit sa mundo ng politika at siya ay kakandidato pong gobernador uli na lalawigan ng Batangas. At sino ang kanyang running mate? Ay, syempre, si Luis Manzano. At syempre si Ryan Recto. Yung pong planong pagkandidato ni Dr. Willie Ong para senador. Umuwi na po ang kanyang misis dito na nag-file ng kanyang COC. Sana po kayo mga pinakamamahal naming kachika. Heto na naman po kaming tatlo para pansamantala kayong aliwin, tanggalin ang lungkot, ang lumbay, at lahat-lahat na, di ba naman, Romel Chika? Tama, dito nyo yan makikita ang kaligayahan at kasiyahan sa aming channel. Okay, ano naman kaya masasabi dito sa kaliwa? Wendell Alvarez, aka Barikutot! Syempre wala kami gagawin kundi bibigyan namin kayo ng mga gandang balitang artista at mga intriga. At syempre kasama aming opinion para mayroong kayong masisiyahan. Take two! Siyempre nandito naman kami tatlong magbibigay sa inyo ng kaligayahan at hindi lang yun, siyempre mga balitang artista at mga intriga tungkol sa mga artista at kasama ang aming mga opinion. Wala na bang iba? Puro ganun ba? Kasama yung pakibago mo nga. Impromptu. Basta tumutok lang kayo sa amin at bibigyan namin kayo ng kaligayahan. Okay, naku, pwede na yun kahit ano. Basta ang mahalaga, nako, nagsasama-sama na po ngayon ang mundo ng politika at ang mundo ng lokal na aliwan. Marami pong kwento at yan pong ibabahagi namin sa inyo ngayon. Sa ating programa, of course, ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Eto na, si Diwata na talaga namang pinag-usapan ng gusto dahil sa kanyang pares overload. Lumahok na rin sa mundo ng politika. Grabe. Nakita mo nga naman, Dito natin masabi. Inunahan ka pa. Ay, oo nga. Nakapag-file nga sa Lunes. Ano naman ay pa-file mo? Nail file. Tayo, madalas na tayong pinagpa-file. Super Lalo na ako. 4 na beses na may nagpa-file. Diba? Eto po, mga kachika, si Diwata nga po ay seryosohan to pumasok na po siya sa mundo ng politika dahil siya po ang 4th nominee ngayon ng Vendors Party List. Ang tanong ng marami, hindi kaya gamitin lang dito sa party list na ito si Diwata. Dali, manalo man, makalusot man, 3 upuan lang naman ang ibibigay, di ba? Sa isang party list. 4th nominee siya. Ay, naku, layo yan? So, ang layo nun. Ang tingin ko dyan ay pangkaway lang talaga siya sa party list na yan. At saka, sabi nga ng COMELEC, di ba? Makauupo lamang ang 4th nominee kung sakali na magkaroon ng problema tulad ng, wag naman po sana na on would may pumanaw doon sa tatlong nauna o kaya ay i-disqualify. So, yun lang ang pag-asa ni Diwata. Correct. Pero ikaw ba, payag ka ba na 4th nominee lang siya? Naku, ginusto naman ni Diwata na unang-una, siya pa ang nagpresenta sa kanyang sarili. Para siguro ito naman hindi para makaupo gusto niya lang siguro para makatulong. Oo. At saka dapat lang naman kasi may boses na talaga ang mga vendors. Correct. Nakikita naman po natin mga kachika kahit naman sa ang news program, di ba? Oo nga, at meron din pong kamalian na nagagawa ang mga vendors sa kalye. Pero di po ba nakakasakit din naman ang damdamin nyo makita mong hinihila-hila sila, kinukuha yung mga paninda, hindi na ibinabalik, itinatapon pa nga. Correct. Isipin na lang nila yung puhunan ng vendor na yun. Oo, na napakaliit na inuutang pa sa Bombay. Ay, sigurado yun. Araw-araw. Hindi po ba naman napakasakit ng kawawa? Kaya panahon na para magkaroon ng boses ang mga vendors. Correct. Diba? Kaya ito si Diwata isang malaking mukha ng mga vendors. Oo. Yes. Ikaw, ano sa palagay mo? Kahihinat na ni Diwata dito? Naku, kung ako sa iyo, Diwata, ayusin mo na lang ang negosyo mo. Dapat kung may boses man, pwede naman siguro na mag-ano ka na lang, magbigay ka na lang doon sa mga vendors association na yan. Kung sino man yung napili, magbigay ka na lang na ito na lang yung gagawin natin. Ito, para maging advisor ka na lang sa kanila. Kasi, yun nga yung gagawin niya talaga. Oo. Handa naman
naman siya dahil siya nga lumapit sa vendors party list. Yun lang daw po bang sapat na ba yung kanyang tulong na maibibigay kung magiging boses siya ng mga nagtitinda? Yes. Yun naman ang kanya. Pero syempre, kung ako naman kay Diwata, syempre, sumali na rin lang siya. Nangangarap din siyang makakaupo. Ay, oo. Diba? Tama. Siguro talaga, kung makakaupo man siya dyan, halimbawa, talagang kaloob na to ng Diyos. Halimbawa, na-disqualified yung isa sa tatlo, malay mo, di ba? Makauupo siya. Yun O na, ano man siguro. ang maganap, Ano man maganap. na mawala ang isa sa tatlo, siya ang papalit. O dili kaya, tama ba yun? Dili kaya, gagawin lang talaga siyang ano yan, yung pang-imbita para bumoto kasi kilala siya. Ay, Diwata, saan yan? Vendors party list. Malaking kaway. Correct. Malaking kaway. Makatutulong ng malaki si Diwata. Dahil alam naman po natin na siya talaga ay kilala sa kanyang pares overload. Diba? Correct. Yun naman yun. At eto na naman po, mga kachika, isang kwento na matagal na nating inaabangan, lalo na ng kanyang mga tagahanga. Ang Star for All Seasons, babalik na po ulit sa mundo ng politika. At siya ay kakandidato pong gobernador uli na lalawigan ng Batangas. At sino ang kanyang running mate? Ay, syempre, ang kanyang vice governor, syempre, si Luis Manzano. At sino ang tatakbong kinatawan ng 6th District ng Batangas? Siyempre si Ryan Recto. Tatakbo siyang congressman. Ng 6th District. Kasi dati, 4 na distrito lang ang lalawigan ng Batangas. Ngayon, lone district na ang Lipa at ang Batangas City. At sa 6th District, tatakbo si Ryan Christian. Eto ngayon, mag-iina. Diba? Oo. Sa puso natin, alam natin na napakalaki ng porsyento ng panalo. Oo. Pero syempre, hindi naman lahat ay ganito ang nararamdaman, Totoo. diba? Kasi unang-una, may mga nagsasabi, ano ba naman yan? Bumalik na nga ang Star for All Seasons, nagbit-bit pa ng dalawa. Political dynasty na yan. Parang ganon. Ano masasabi mo? Naku, siguro, tingin ko parang hindi naman yun eh. Kasi kung talagang ikaw ang sinisigaw ng iyong mga constituent, di ba, talagang ibibigay mo ang kailangan nila. At saka yung mga nambabash, hindi naman sila mga butante ng Batangas. At ang mga ito kasi nakakaloka. Bas sila ng bas, pero hindi naman sila butante ng Batangas. Oo. Sige, anuhin natin. Pumunta kayo sa Batangas, pakinggan nyo kung sino ang sinisigaw doon ng mga Batanggenyo. Tama si Wendell dyan. Kasi si Governor Vilma, sabihin na natin, ako sanay ako talaga tinatawag siyang Governor Vilma, mulat-mula pa. At saka si Luis, at saka si Ryan, hinihingi hinihingi po ng mga Batanggenyo. Hindi naman po ito yung ipinagpilitan nila, yung kanilang mga sarili sa mundo ng politika. Doon sa Batangas, talaga pong ito'y hiningi. At noong pa man, sinasabi naman ni Ate V na maghihintay ako ng magandang senyales. At saka, si Ate B ang tagal na sa politika. Pati si Ralph Recto, di ba? Na ngayon ay Secretary of Finance. Oo. Alam na nila yan, na-anticipate na nila yan na pag tatlo tayong mag-iinang tatakbo, marami tayong maririnig. Ihanda natin ang mga tenga at puso't isipan natin sa mga ayaw sa atin. Oo. At ang alam ko rin, kinausap ni Ate V si Luis. Ang sinabi niya, iba ang mundo ng politika at iba ang mundo ng showbiz. Doon na lang sa kinikita natin, alam naman natin na napakaganda nitong trabaho natin. Malaki ang talent fee. Yes. Dito pag pumasok ka sa politika, bawas yan. Pati yung mga commercials mo, mga ads mo, lahat yan, pati mga shows mo, mababawas yan. Ngayon, hinihingi. At saka, wag kong sabihin walang alam si Luis at si Ryan. Sa mga pagkakataon po na hindi nakakapunta si Senator Ralph Recto sa mga piging, sa mga pagtitipon, sino ba ang bumababa sa barangay? Di ba yung magkapatid? Yes. At saka syempre, hinulma na yan. Hinulma na yan ng kanilang ama't ina sa papasukin nilang mga itong sitwasyon. At saka idadagdag pa natin, nakatapos ng kolehiyo. Kaya wala silang dapat ikabahala. Tapos, supervision pa ng kanilang ama't ina. Tama. Di ba? Ano pa? Nasa magagandang kamay nga natin, di ba? Ang dami nga nagte-text sa atin, di ba? Lilipat na raw sila sa Batangas. Ay, oo. At meron pa akong kaibigan, si Melania, na nasa Russia, Oo. di ba? Ano ang sabi niya? Ako, uuwi ako uli ng Sampaga, Balayan, Batangas, sabi niya. Pero sinabi ko sa asawa kong Ruso, babalik lang ako sa aming probinsya kapag bumalik na uli bilang gobernador ang Star for All Seasons. Di ba naman? Ganun po katindi ang tiwala sa kanya ng mga Batanggenyo. Kaya yung mga nambabash, natural lamang po yan. Tanggap po yan na mag-iina na tatakbo ngayon. Pero sana po tingnan din natin yung magaganda nilang nagagawa. Tama. At positibo. At dito natin makikita
na malinis ang eleksyon. O ano't anuman lumaban ng patas ang mag-iina, tatanggapin nila kung anuman na magiging resulta dahil alam nila sa sarili nila na kayang-kaya nila. At saka iba yung hiningi kay. Hindi yung ipinaggalapitan mo, pinagsiksikan mo yung sarili mo. Sila po ang mag-iina ay hiningi ng Batangas. Kaya narito sila ngayon. At saka nakita ng mga Batanggenyo na maganda ang serbisyo publiko na ipinakita ni Ate V sa kanila. Graduate siya sa 3 posisyon. Gobernador, congresswoman, at mayor. Lahat po yan ay tinapos niya. Kumbaga, itong magpapasukin niya na ito, pang ano na niya to parang doctorate na si Ate V. Doctorate na, di ba? Kaya, ano po, yung mga nambabash, sabi ko nga, naiintindihan natin. Pero tingnan po natin yung positibong panig naman. Bakit nga ba sila nagdesisyon na magsama-samang tumakbo? Ang ibig sabihin, marami silang gustong gawin sa bayan nyo. At sila'y hinihingi. Ganun lang yon. Napakalayo pa ng eleksyon. Ano pa lang to? COC pa lang. Ang kanilang i-final. Pero manganganak pa ng manganganak ang kwentong ito. Pero sa puso po ng maraming Batanggenyo, nakatatak na po ang mag-ina sa kanila. Tama. Yun. At saka hindi talaga sila. Totoo yan. Pakikantahan mo sina Star for All Season, si Ate V, si Luis, at si Ryan Christian. Ay, di kakanta ko siya ng I'm only sweet 16. Anong 16? They say I'm only sweet 16. Never been kissed and never been loved. And all I want is candy. Ice cream, teddy bear, lollipop. Oy, kung yan nga alam na alam pa ng mga Batanggenyo, ito pa kayang pangako na ito. Tama. Na magsisilbi sila ng parehas, mapuso sa kanilang lalawigan. Yun lang yun. Good luck! Thank you, Ali. Kabisado pa rin namin. Kabisado pa rin. Okay, ikaw, ano sa palagay mo dito sa susunod nating tatalakayin? Alam mo na yun, napakaseryoso nitong talakayin natin ito. Kasi nakasalalay dito yung kalagayan ng isang tao. Oo. Ang amin pong pag-uusapan, na alam po namin na pinag-uusapan nyo na rin at ng buong bayan, yung pong planong pagkandidato ni Dr. Willie Ong para senador. Umuwi na po ang kanyang misis dito na nag-file ng kanyang COC. Marami po ang nababahala, naaalarma. Lahat tayo ay nananalangin para sa kaligtasan ng kanyang sitwasyon. At inamin po niya nung unang vlog niya na ang dahilan daw po ng kanyang pagkakasakit ay ang bashing na tinanggap niya nung nakaraang eleksyon ng siya'y kumandidatong Vice President kay Yorme Isko Moreno. Ang payo pa niya, huwag kayong magbabasa ng mga bashing sa social media dahil siguradong masasaktan kayo, babagsak ang inyong immune system, magkakasakit kayo. Anong nangyari ngayon? Yan. Yung sinasabi niya ngayon, parang bakit ganon? Bumabalik Saliwa, ibinabalik niya rin pilit na dapat umaalis niya sa doon. Kasi dito nga siya nadapa Doon dito siya nagkaroon, nagka-trigger ng sakit. Dapat dito siya bumangon. Correct. Diba? Ikaw, anong opinion mo? Ayun, wala siyang ginawa, kundi yung nilunok niya ang pinagsasabi niya. Binawi niya. At saka sinabi niya, di ba, ang politics daw dito sa Pilipinas, ang mga politiko ay corrupt, di ba? Napakatindi ng bitterness ni Dr. Willie Ong kasi yun naman ang kanyang nararamdaman dahil naranasan niya yun, ibinibigay po natin sa kanya yung katwiran at opinion na ganyan. Pero mas marami pong Pilipino ang nananalangin para sa kanyang sitwasyon, hindi ang matanggap siya bilang politiko. Di ba? Maganda ang hangarin niya. Sobrang ganda. Pero sa kalusugan niya, mas maganda siguro magpalakas muna siya. Total, and meron pa namang susunod na eleksyon. At saka stress, yan ang nagdiin na ang stress po ay hindi mabuti sa ating katawan. Dito po nag-uugat ang lahat ng sakit. Bakit lalapit pa siya ngayon sa stress? Ano daw po ba ang hinihingi nitong si Dr. Willie Ong? Sympathy votes? Kasi siguro iniisip, naaawa. Ayun na. Ibigyan, parang ganun. Pero kahit pa, hindi na dapat. Ba't kaya pumayag ang pamilya niya? I'm sure siguro, parang siguro hindi na pumayag. Pinagbigyan na lang talaga. Pinagbigyan dahil ang gusto niya. Kasi parang si Dr. Willie Ong, alam mo naman, napaka-strong din yan. Di ba? Pag nagbibigay payo nga yan, talagang straight to the point at ganito ang dapat gawin dyan. Doon pa lamang sa mga naibigay niyang tulong sa ating mga kababayan na nagte-text, nagpapadala ng email, sobra-sobra na po ang kanyang napatunayan sa kabutihan ng kanyang puso.
Hindi na po niya kailangan pang tumakbo sa ganitong kalagayan niya ngayon. Para lamang maipakita niya kung gaano kaganda at busilak ang kanyang puso para sa ating mga kababayan. Yun ay kinalulungkot niya eh. Correct. Actually, yun talagang gusto niya talaga mangyari. Ilalaban niya to, bahala na ang Diyos, naniniwala siya na magkakaroon ng himala at may ipapanalo niya to dahil maganda ang kanyang adhikain sa bayan. Ang dasal ng ating mga kababayan, maging tayo, ang makaligtas siya sa paghamong ito. Ang siya ay gumaling. Hindi ang makita natin siya sa entablado na nag-iikot para humingi ng boto sa ating mga kababayan. Para namang ano. At saka di ba palagyan natin tatakbo siya, magsisimula ang campaign. Anong gagawin niya? Kasi nasa hospital siya, nagpapagamot siya. Di ba? Siyempre wala siyang aasa na lang siya sa social media. Yan. Dito mo makikita kung gaano katindi ang malasakit at pagmamahal kay Dr. Willie Ong ng mga Pilipino. Halos lahat po, sinasabi na namin, kumokontra. Kung maaari, ay magpagaling na lamang siya, magpalakas siya ng kanyang katawan, at wag na uling pilitin pang makaranas ng mga stress na magpapahina sa kanya. Correct. Diba? Tama. Sayang naman kung ganitong kakandidato na naman siya, masasaktan na naman siya, ang kanyang sakit madadagdagan na naman. Diba? Hindi niya alam yung araw-araw na pressure na ito. Pag gumulang ng eleksyon at kampanya, hindi niya alam kung paano niya i-take ang mga sitwasyon. Yun ang nakakatakot. Ang dami tuloy nag-iisip na yung boto ng simpatya, yun ang kanyang inaasahan. Marami naman na nagsasabi na baka naaapektuhan na si Dr. Willie Ong ng mga gamot na ininom niya at ng mga proseso na pinagdadaanan niya dahil sa kanyang sarcoma cancer. Pero ang sabi niya, lumiliit na raw ang kanyang cancer. At maraming salamat naman kung ganun po. At ganyan na lumiliit, ipagpatuloy na sana yung ganitong sitwasyon. Huwag nang pumasok pa sa mundo ng politika na minsan pa na magbibigay sa kanya ng matinding sama ng loob. Iwas sa stress, Dok. At saka yung mga panalangin po, pahalagahan natin. Huwag nating babaliwalain kasi kusa po yung binibigay na panalangin sa inyo ng ating mga kababayan. Pahalagahan natin yun. No? Importante yun, ang panalangin ng mga tao. Of course, totoo yan sa ganitong sitwasyon. Sabi nga, di ba, natututo lang daw tayong tumingala kapag nakadikit na ang ating likod sa lupa. Ayan. Parang ganon. Panalangin Patuloy po ang aming panalangin para sa inyong pagsigla, pagkawala na ng cancer na pinoproblema ninyo. Huwag na po kayong tumakbo, Dr. Willie Ong. Parang awa nyo na po, hindi sa amin, sa inyong sarili. Yun. I'm sure magbibigay siya ng reaksyon na hindi kagandahan dito sa sinabi natin. Maintindihan po namin kayo. Dahil yung adhikain nyo po, yung layunin nyo ay napakaganda. Pero sana po, una nyong mahalin ang inyong sarili bago po kayo makapagbahagi ng pagmamahal sa bayan. Yun lang yun. Ay, naku, nakakalungkot naman ito. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Eto na nga ang bibida sa ating balahin item for today's video. Ang bibida rito ay isang couple. Isang couple na ito. Itong couple na ito ay naging maingay nung bago-bago sila. Pero umingay ito ng bahagya lang kasi napakahusay nila. Kung ano yung nararamdaman nila. Magdala ng relasyon. Na magdala nila. Kung ano yung nararamdaman sa isa't isa, hindi nila kailangang ihayag, ipakita, i-post. Ito ang tunay na privacy na hinihingi ng mga personalidad. Kaya nga maraming pumapalakpak dyan. Ako nga, bago natin lumabas ang video ito, di ba nasabi ko nga sa ito rin, si ano, bakit hindi na ito? Tapos sa pagdating mo, si ano at si ano, sabi mo. Si ano, ba't hindi na natin nababalitaan? May kwento ako. Sabi niya, naku, may kwento. Ito na nga ang kwento. Piliin mo patagal na natin silang hinahangaan talaga at inaabangan kung ano na nangyari sa relasyon nila na ipinaglalaban nila at talagang marami ng salita, wala tayong naririnig mula sa kanila. Talagang, ba't hindi sila nag-iniintay ng mga tao na mag-comment kasi talaga pinoprovoke talaga silang magsalita pero never sila mag-post ng mga larawan na magkasama sila. Never. Ganito pala ang sitwasyon nila na ito pala, sweet pala sila sa isa't isa na wala tayong kaalam-alam na ganito pala. Kapag ito si lalaki, super sweet pala ito, sinusundo niya pala ito si babae. Pero ito na, alam ito ng mga kasama niya, pero hindi ito yung hindi ito bida-bida na nagpapakita pa. Hindi talaga, kundi nananatili siya sa sakyan, inaantay niya ang paglabas itong si babae. Wala na mga ekse-ekse na pang pag-aakapan sa maraming tao. Kaya wala tayong mga stolen moments na makikita. Or yung
magpo-post na, nagpunta siya rito, sinundo ako, walang mga ganon. Wala. Namataan. Huling-huli. Sino? Walang ganon, di ba? Ang ganda-ganda. Napakaganda. Dito ko na pag-isip-isip na pwede naman pala. Pwede. Di ba? Nasa taong involved yan Oo. eh. Tingnan mo, kahit anong kwento, kahit pangit na kwento, kahit na sila yung pangit sa kwento, hindi na sila kailangan, basta alam nila sa sarili na, basta tayo nagkakaintindihan. Maligaya sila. Ito yun ang nangyayari. Alam mo, hanga ako sa dalawang ito. Kaya Nakakatuwa. naman. At Yung saka may kapribaduhan na hinihingi po ng mga personalidad, ito po yun eh. Ito yun. Kayo ang magdadala ng inyong relasyon. Sa inyo din magmumula kung bakit kayo ibabash at pupurihin. Tama. Sarado ang pintuan. Sarado na may kurtina. Pasok Kaya walang pa. papasok. Correct. At saka bilib na bilib ako sa relasyon nilang dalawa kasi walang lumalabas sa production. Di ba? Ibig sabihin nire-respeto ng production. Kung wala namang nakikita ang production Oo, kasi, diba? Correct. dahil maingat sila. Kasi meron kasi mga relasyon na private pero dumating doon. Tapos, showbiz sa mga, syempre, hindi nila alam yung mga staff, picture. Dito talaga yung si lalaki, nag-aantay sa sasakyan. Hindi kaya naliligaw ng tingin yung aktor sa kanyang girlfriend? Ay, Kasi baka mamaya mapagkamalan niyang si Chuchu. Baka naman mamaya si Chuchu ay dalawa. Hindi, Nay. Kasi, pag lumalabas na si babae, siya na yun. Iniiwanan niya ang kanyang mga karakter. May 15M sa ulo niya. Tandaan mo yan. Alam mo, dapat nga makita natin yan, baka mapunta sa atin 15. Diba? Pero ano mo, kahanga-hanga. Lalo na yung lalaki. Sa lahat naman po ng mga intriga at kontrobersiya sa buhay ng aktor na pinag-uusapan namin, tahimik lamang po siya. Siya po ay lumalaban ng patas. Doon siya sa kung ano ang tama. Wala tayong naririnig. Kaya hanggang ngayon, sa pakikipagrelasyon, nakita mo naman, galing magdala. Gentleman itong si Super. lalaki. Ang ganda kasi ng pamilyang pinagmulan. Kaya Napaka- nadadala. Pati ito si babae, alam mo, ang ganda, perfect talaga silang partner. Ano sabi nga ng mga kaibigan natin? Kasi naman to, mga edukado. Ayun Diba? na. Yun. Iba yan. Iba talaga. Anong paboritong kulay ng babae? Ay, nako, ito na nga. Lavender. Lavender. Halos. Halos. Ayun. Napakadikit-dikit Pink yan. and lavender. Oo. Kaya palakpakan talaga natin itong couple na ito. Sana mapanatili nila itong ganito. Tahimik, maligaya, at mamahalin kayo ng publiko sa ginagawa ninyo. Correct. Di ba naman? Totoo. Ang ganda-ganda pa naman ng babae at napakagwapo ng lalaki. Di ba? At may lalaki talaga daw, gwapo talaga sa person. Malakas ang appeal. At saka tandaan mo to, ang lalaki na parang mailap, na parang suplado pero mabait. Yun ang. Ang lakas ng appeal. Pati naman si babae, di ba? Napakaganda nito. Super. Parang super. Super. Ayan na. Nadaganda naman niya. At ang Oo. galing-galing pa niya umarte. Correct. Ayan. Naku, anong gagawin? Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ronald Chica Vlogs. Marami pong salamat. At syempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo, please don't skip at supportahan nyo ng aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. buti pa yan, kabisado mo, pero ang lyrics at tono, hindi. Diba? Ay, nako mga kachika, heto na naman po kami. Nagpapasalamat sa inyo. Buong puso po. Nasaan po ba kami kung wala kayo? Maraming salamat sa tiwala, suporta at pagmamahal. Malayuan man o malapitan. Siyempre, Romel, thank you. Maraming salamat At po. Wendell, Thank you. maraming salamat hanggang sa muli. Dito pa rin po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. I'm only sweet 16. They say I'm only sweet 16. I've never been kissed, I've never been loved. I'm only one I can be.